Wala. Kahit na anong pilit kong magsaya, magpatugtog ng kung ano-ano. Wala talaga, wala talaga sa mood, wala sa sintonado lagi dahil ito. Hindi ko maintindihan kung ano ba itong gagawin natin. At kabi-kabila na po ang patayan. Kita nyo naman po. Dahil sa hirap ng buhay ng tao. Tingnan niyo yung sinunog na yung pinatay yung 2 tao sa loob ng kutsi, kinuwan pa. Sinunog pa yung kutsi. Talagang po. Matindi na po ito. Patindi po ito. Pero bago po tayo magpatuloy ng ganyan, ay ito po palang si Kwan. Ito po palang si Tambaloslos ay may matindi palang sakit ito. Pero kaya nga lang, parang kahit naman gaano katindi ang sakit ng mga hayop na yan, nakakalibre ang mga animal. So, kagaya na lang ito si Bangag, di ba? Mayroon na nga puso negron daladala, may kubitan ng daladala sa tagiliran niya. O tingnan mo ito si Rimulya na mukhang panggatong, wala pa rin makwan talaga. Sa bagay, ay mali-malita ba naman ng mga kwarta itong mga animal na ito, kaya kayang-kaya lang nilang bumili ng organ na pangpalit sa mga sakit itong mga animal na ito. At kung po yan, at parang ayon po din sa ating balita, matindi po pala talaga ang pinagdadaan ng sakit ito, si Tambaloslos. At kung totoosin nga daw yan, patay na kaya lang, wala sa dami ng pira talagang may sariling doktor, may sariling hospital sa kanilang sariling mga sariling bahay, kaya hindi sila napapabalita. Anyway, mabalik na po tayo dito sa patayan dito, patayan doon, patayan everywhere, dahil nga po sa mga kahirapan. At yun nga po yung sinasabi ko, darating talaga ang araw kapag hindi na-address itong problemang ito sa ating bansa, dahil puro na lang nakawan ang mga nababalitaan natin, hindi po malayong mangyari na baka magsipaglabasan na yung mga langgam sa kanilang mga kuweba at mga na rin po dyan, manghaltak na rin ang manghaltak dyan. Hindi po malayong mangyari yan. At pero bago baka po kasi makalimutan ko ito po muna, baka makalimutan ko, ay talagang kumpirmado pala ito na itong si Lacson ay bayot pala talaga ito. Kasi mismong si Miriam Santiago na po talaga nagsasabi At nung buhay pa po ito si Miriam Santiago, tahasang sinabi niya bakla itong si Lacson. Ito po, paparinig ko po sa inyo. Ayan. Tanong ko ngayon, itong si bakla na ito, anong ginawa mo sa pera pang-upa? Hindi ka man yata nag-uupa ng opisina. Saan mo ginibigay ang pera na yon na pang-upa? Di binubulsa mo? Yan po Santiago's insult, telling her to just answer the allegations of graft loans. Tanong ko ngayon, itong si bakla na ito, anong ginawa mo sa pera pang-upa? Noon pa po ito talagang ugali na lang talaga ng Lacson na itong Kaya mismong tahasang sinabi na ni Miriam Santiago talaga na bakla ito At talagang pasimple lang po ito, talagang kwento. Nakita nyo naman po dito sa nangyayari ngayon. Diyan lang sa 18 Marines na yan na nagsabi, sila mismo driver, matagal na bodyguard ni Saldico, nagsasabi na ng totoo, ayaw pa imbestigahan. Adi, anong ibig sabihin yan? Pero, sige, basta ang mahalaga rito, mamatay na sana itong mga animal na mga putang ng mga politikong ito. Lalo na yung Tambaloslos na yan, ay yung pala may matinding sakit na pala yung hayop na hindi pa matay-matay hayop na yan. Pare-parehas yan sila na ginakuan, bakulaw. At saka itong si Bangag na ito, magkamatay na lang kayong putang na nyo. At ito,
Teka. Pakinggan po muna natin itong kababayan natin. Ito po ay sa abroad po ito eh. At yun daw pong lahat ng mga citizen ng mga iba't ibang bansa, nahakot na raw po nila yung kanilang mga citizen nila. Pero bukod tangi na itong mga Pilipino na nandyan sa iba't ibang parte dyan ng kaguluhan dyan, wala ni isa kahit na burador man lang sana or either ano yun, yung saranggola man lang sana ipadala doon na para sakyan itong mga OFW natin. Ito po ito po yung yung OFW po ito doon eh. Guys, nag-alala ngayon ang mga magulang at mga marino natin na mga kababayan po na stranded mismo sa Strait of Hormuz, na kung saan ito po ay isang Thailand po ito na cargo vessel ang natrap po at pinasabog po mismo sa magitan ng drone. At hanggang ngayon, may isang eroplano talaga na sakay ng buong repatriated na mga kababayan po natin, wala pa ang gobyerno na iuwi. Samantalang iba't ibang bansa po talagang halos lahat na iuwi na nila, non-stop po 24/7 ang mga eroplano o chartered flight ay pinapauwi na sa kanyang bansa at nakauwi na matagumpay. Ang sa atin, hanggang ngayon wala pa rin matibay dito na konkretong plano ang Department of Foreign Affairs at ang gobyernong ito. Ito nakakalungkot, wala talaga hanggang ngayon, pang ilang araw na po ito, 11 days na po simula nagsiklab ang gera. Hanggang ngayon ang gobyerno wala pa talaga. Hanggang sa pangako lang ng pangako, inaayos ang lahat. Hanggang ngayon wala pang iuwi talaga. Iilan-ilan lang, nakikisakay lang. Wala daw kakayahan ang gobyerno natin magkuha ng eroplano. Parang napaka-insulto sa atin yan, ang ating gobyerno natin, pangulo natin, walang nagagawa. Kasabihan palagi walang lipad ang eroplano. Samantalang ang ibang bansa, kahit nasa gera ngayon, tuloy-tuloy 24/7. Including po dyan South Korea, nakakapagpauwi na. Mismo Spain, European, Asian man, tayo na lang naiwan. Nakakalungkot. Tingnan mo yan. Grabe. Talagang talaga. Pero nagagawa nilang gumastos ng 186 million dyan lang sa mga pabidabidan nila dyan sa Amerika na ang sinapit lang naman nila ininsulto, pinagsisigawan ng mga OFW natin, ng mga Pilipino na nandyan sa Amerika. So, para lang i-display nila, naggumastos sila 186 million na sila rin ang napahiya. Tayo, buong Pilipinas, pahiya dyan. Dahil sa may bangag tayong presidente. Ganun po ang kwan. So, nakakalungkot ito. Nasaan yung pira ng mga kwan natin dito? Yung Department of Foreign Affairs o di kaya dyan sa kwan. May budget naman po yan eh. Tapos sabihin walang budget na. Tingnan nyo. Talagang kalokohan talaga mga animal nito. At tuloy-tuloy pa po yung gira. At sana nga lang ay kwan. At sige, payag na ako. Kahit na ito na, pero dapat sana ang bombahin nila unahin dyan sa kwan. Yang Senado at saka kwan, Kongreso at saka Malacanang. Yan na lang sana. Huwag na lang dito sa ibang parte kasi madadamay itong ating mga kababayan. Wala na nga masaing, gigirahin pa, mabubomba pa sila, di dyan na lang sila magbomba sa may mga mali-malita, mga putangan to. Infrastructure across my country. Binanata ng Iran ang Amerika at Israel dahil sa pag-target umano sa mga sibilyan. At sa kabila ng banta ni US President Donald Trump na pupulbusin ang Tehran, may sariling babala ang Iran. Ayun. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Folder. Higit 9,000 civilian sites destroyed, kabilang ang halos 8,000 bahay. Malinaw na guilty sa war crimes ang US at Israel, ayon sa Iran. They are deliberately and discriminately targeting civilians and civilian infrastructure across my country. They show no respect for international Mahaba pa po ito. Mahaba pa po. Pero ang bottom line dyan,
hindi po basta-basta susuko ang mga Muslim natin, mga kapwa natin tao na mga Muslim, hindi po basta-basta susuko yan. Dahil ang gusto po ni Trump, totally sumuko na ang Iran. Hindi po basta-basta mapasuko yan. Kahit nalumpo na po yung mga yan, hindi po basta-basta susuko yan. Anyway, at talaga namang nakakapanggigil itong mga nangyayari ito. Ito pa po, ipapakita ko lang sa inyo, papanood ko lang po itong si Lacson. Hindi lamang daw mahusay mag-imbestiga, mahusay pa rin daw manghula. Ito, may costume na. Talagang ginawa ng ating mga netizen ng costume para maging manghuhula. Yan po. Si Senator Lacson po ay pagkakaalam ko isang magaling na investigador. Ngayon po pala yung manghuhula na. Ulit. Senator Lacson po ay pagkakaalam ko isang magaling na investigador. Ngayon po pala yung manghuhula na. Ay, grabe. Lacson, ang dami mo ng bansag. Binansagan ka na ni, binansagan ka ni Miriam Santiago ng bakla. Ngayon, mangkukulam ka na yun. Ay, nako. Ewan ko ano ba ito. Grabe, ganito pala sinasalubong si BP Sara ng mga OFW sa abroad. Panoorin niyo. Ang daming tao. Ito ba yung sinupin? Ay, si Vivian pala. Sabi nila marami din tong sumasalubong nito sa abroad. Tingnan natin. Oo nga, maraming mga OFW ang sumasalubong sa kanya. Pero mukhang gusto siyang sipain ba? Ay, nako. Grabe. So, dyan na lang po sa mga pang-iinsulto nitong mga tao. Hindi pa kayo tinatabla ng hiya itong animal na ko nito? Hindi pa kayo tinatabla ng hiya itong animal na ito? Kasi, kinuwan ko po talaga, kinumpirma ko po talaga kung totoo nga talagang may matinding pinagdadaanan itong si Bangag, si Tambaloslos. Kinumpirma po yan po mga yung conversation po namin, ayan na talagang kinumpirma na talaga na sana nga bukas mamatay na, no? Ay, naka. Sige, ipagdasal natin na bukas mamatay na itong mga animal na ito. Mga kahit pa paano ay makahinga-hinga man lang ang bansa natin sa pagnanakaw nitong mga animal na ito. At yun po talaga ang katotohanan dyan ay nilimas na po talaga nila ang pera ng bayan. Kaya itong mga OFW, grabing kawawa itong mga OFW natin. Ang hinangad lang naman nila kumita ng pera para sa kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Nakipagsapalaran sila doon ay malalagay pa sila sa langanin. Tingnan mo nga yung isang pa natin, yung nauna na, yung namatay na OFW natin. At speaking of namatay, mayroon pong post si Maharlika na yun daw ano yun, yung basta ni Anboy ni Bangag ay pinutulan daw po ng utin. O siguro malibog pa sa kambing, kagaya lang siguro ay ba't ba ang babastos na talaga nitong mga animal na mga taon to? Wala silang ginawa.
kung inyo pong babalikan ha, yung dati po yung pumunta sila ng Thailand, hindi ba't yung isang asawa ng kanyang cabinet secretary, sino ba yun? Nalimutan ko na. Nang hipo doon sa Thailand. Di ba? Ang mga bastos talaga itong mga nandito sa administrasyon ni Bangag. Kaya sabagay, kung yung asawa nga niya patira din ang patira Kahit parang guma nakaganit yung bilat pare-parehas lang, sina Delilah na yan, sina Risa na yan. Imaginin mo, yung mayroon ditong kwan teka ha, saan ba yun? Tanong ko nga, Teka ha, Marcos Magna Nacao. ayan po pala. Magna Nacao. Yung sinasabi po dito na kwan, si Trump daw ay nagtatagalog na natural. Magpapaturo yan. At tingnan nyo nga, islang na islang yung pagsabi niya magnanakaw. At sasabihin yung AI, hindi po AI ito. Malalaman nyo po yung AI kasi iba po yung accent ng AI. Ito po siyempre natural na magpapaturo po yan. Kayo naman. Teka, mayroon ditong kwan Ayan po, bago po tayo mapunta. Ayan po. Naku, nawala yata. To be fair. Hi guys! Ayan. Ganda pala talaga ni BP Sara nung kabataan niya. At ang gwapo pa ng asawa. At ito naman yung kabataan ni Virus. Ayos ni si Risa pala. Sino bang asawa nito? Pero may jowa daw to dati. Si Riamas ba? Mukhang nakakasuka. Ayos din. Mukhang bagay sila ba? Ulitin. Hi guys! Ang ganda pala talaga ni BP Sara nung kabataan niya. At ang gwapo pa ng asawa. At ito naman yung kabataan ni Virus. Ayos ni si Risa pala. Sino bang asawa nito? Pero may jowa daw to dati. Si Riamas ba? Mukhang nakakasuka. Ayos din. Mukhang bagay sila ba? Yun. Tingnan mo, yung si Llamas na ito na parang itlog yung ulo. Tapos wala na, paika-ika na. Paika-ika na. Tapos hindi pa nagtututbrush. Diyos mio. Parang iniduro yung kulay ng ngipin. Ay, nako. Kaya tapos yung ano yun, ang titulo pagka tinatawag dyan sa interview na Alvin El Chico na yung political expert. Ano yun? Na political analyst, not expert. Expert naman yung linte na yan na parang itlog ang ulo, tapos paika-ika na, wala na, lumubo na ang bayag. Lumubo na. Siya nga pala, speaking of lobo, ito rin si Recto, unti-unti na pong lumulobo ang bayag. Antayin po natin sa sabog yan. Mabalbalitaan yun lang yan. Nasa hospital na. Unti-unti na pong lumulobo ang bayag. At ito yung kwan, ipapakita ko yung kwan. Ito message talaga sa akin Saan na ba yun? Hindi ko dito yata sa isang cellphone. Alam niyo ba na si Pangulong Duterte ay kilala sa PDP 3960. Wala. 3,960 sir. 3,760 pesos sa new minor. pagiging kamay na bakal at ito Naku, saan na ba yun? Ayan. Ito pa isa. Pala di ka makita yung yung message. Pero ito, Villar calls for Senate investigation of Maharlika Fund investment activities. Kung natatandaan niyo po ito, 75 billion yung naging investment dito, pero biglang naglaho na lang. Naglaho na lang na parang anyway, alam niyo na po yan, hindi ko na kailangang i-ikwan dito. Kaya sabi ko nga talagang
talagang sindikato ang gobyernong ito. Dapat lahat ito, mga ito, magkamatay na lang lahat. Mamatay na lang kayo mga putang na nyo, no? Yan. Sige po, wala akong magandang topic talaga, sa totoo lang wala ako sa mood. Kahit anong gawin kong magsaya, wala talaga ako sa mood. Anyway, ingat na lang po kayong lahat, lalo na po itong mga subscriber ko, no? At ayan na po, at nangyari na yung mga sinasabi ko na lahat yan ay magtataasan ng bilihan. Baka po, ano pa yung sinasabi rito na wala na, matatagalan dahil binumba ng drone yung yung barko ng mga delivery ng mga crude oil na yan. So wala na pong pag-asa pa, at marami na pong nagsasara ng mga gasolinahan at wala na talaga silang pangbinta, wala na pong delivery, bagamat meron pang paunti-unti, pero marami na pong nagsara. So yun. So, ang gagawin natin dyan, basta, kung mayroon na po kayo na balitaan dyan na naglalabasan, lumabas na rin po kayo, sumama na rin po kayo. Ayaw ko lang diretsuhin dito. Basta pag nakita nyo, yung mga ipis at mga langgam na naglalabasan sa kanilang mga lungga, lumabas na rin kayo, makisama na rin kayo para magkatulong-tulong na. Sino ba itong putang inang ito? Nag-iisa lang yung animal na yan. Dapat talaga pa rin ito, kuyugin na itong mga putang inang to. Wala nang pag-asa pa ang bayan natin ng Munlad kung hanggat nandito itong mga animal na itong mga bullshit, itong mga demonyong to. So, basta po, ingat po kayo lagi ng mga subscriber ko. Basta, ito lamang, pangsamantala, ay puputulin ko muna itong ating programa dahil wala talaga ako sa mood. At isa lang naman po yung aking pwedeng bitawan sa inyo. Mahal na mahal ko po kayong lahat.